Exodo, binigyan ng Diyos ng kapangyarihan si Moises, ka-4 na kabanata. Itinanong ni Moises, anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin ang mga Israelita at hindi maniwalang napakita kayo sa akin? Ano iyang tangan mo? Ganting tanong sa kanya ni Yahweh. Tungkod po, sagot ni Moises. Bitiwan mo, utos ni Yahweh. Binitawan nga ni Moises at ito'y naging ahas pagsahid sa lupa. Kaya siya'y napaurong. Sinabi sa kanya ni Yahweh, hawakan mo sa buntot ang ahas. Hinawakan nga ni Moises at ito'y naging tungkod uli. Ganyan ang gagawin mo para maniwala silang napakita ako sa iyo. Ang Diyos ng inyong mga ninuno, nina Abraham, Isaac at Jacob, sabi ni Yahweh. Ipaloob mo ang iyong kamay sa damit mo sa tapat ng iyong dibdib, sabi pa ni Yahweh. Gayon nga ang ginawa ni Moises at ang ilabas niya, ito'y lipos ng ketong. Ipaloob mo uli, utos ni Yahweh. Sumunod naman si Moises. Nang ilabas niya uli ang kanyang kamay, wala ng ketong. Sinabi ng Diyos, kung ayaw ka pa nilang paniwalaan sa unang kababalaghan, malamang na paniniwalaan ka nila sa ikalawa. Kung ayaw pa rin nilang makinig sa iyo, kumuha ka ng tubig sa ilog Nilo. Ibuhos mo sa lupa at ang tubig na yun ay magiging dugo. Sinabi ni Moises, Panginoon, sa mulat mula pa hindi ako mahusay magsalita. Makapal po ang aking dila. Heto nga't pautal-utal akong magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at may kapangyarihang bumulag? Hindi ba akong si Yahweh? Kaya nga lumakad ka na tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang inyong sasabihin. Yahweh, sinasamo ko pong iba na ang inyong suguin, sagot ni Moises. Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang Levitang si Aaron? Alam kong mahusay siya magsalita. Darating siya at makikipagkita sa iyo. Matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kausapin mo siya at sabihin mo ang dapat niyang sabihin. Tutulungan mo kayo sa pagsasalita at ituturo ko sa inyo ang inyong dapat gawin. Siya ang magiging takapagsalita mo sa mga tao at ikaw ang magiging parang Diyos na magsasalita sa kanya kung ano ang sasabihin niya. Dalhin mo ang inyong tungkod, pagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng kababalaghan. Ang pagbabalik sa Ehipto. Umuwi si Moises upang magpaalam sa biyanan niyang si Jethro. Sinabi niya, babalik po ako sa Ehipto, dadalawin ko po ang aking mga kamag-anak doon para malaman ko naman kung buhay pa sila. Pumayag naman si Jethro. Matapos magpaalam, sinabi sa kanya ni Yahweh, Moises, magbalik ka na sa Ehipto, sapagkat wala ng lahat ang mga taong ibig pumatay sa iyo. Kaya isinakay niya sa asno ang kanyang asawa at mga anak at naglakbay sila patungong Ehipto. Dala niya ang kanyang tungkod. Sinabi sa kanya ni Yahweh, pagdating mo sa Ehipto, gagawa ka ng kababalaghan sa harapan ng Faraon. Ngunit pagmamatigasin ko siya upang hindi niya payagang umalis sa mga tao. Kung magkagayon, ganito ang sasabihin mo sa kanya. Pinasasabi ni Yahweh, ang Israel ay aking anak na panganay. Payagan mo siyang umalis para sumamba sa akin. Kapag hindi mo pinayagan, papatayin ko ang iyong panganay. Isang gabi samantalang namamahinga si na Moises, nilapitan siya ni Yahweh at takang papatayin. Kaya't si Sopora ay kumuha ng isang matalim na bato at tinuli ang kanyang anak. Pagkatapos, ipinahid niya kay Moises ang pinagtulian saka sinabi, ngayon ikasal ka na sa akin sa pamamagitan ng dugo. Dahil dito, niloob ni Yahweh na mabuhay pa si Moises. Kaya sinabi ni Sipora, nakasal kami sa pamamagitan ng dugo ng pagtutuli. Samantala, sinabi ni Yahweh kay Aaron, salubungin mo sa ilang si Moises. Sinalubong nga niya si Moises sa bundok ng Diyos at hinagkan nang sila'y magkita. Sinabi ni Moises kay Aaron ang lahat ng sinabi sa kanya ni Yahweh, pati ang mga kababalagang ipagagawa sa kanya. At magkasama silang lumakad upang tipunin ang mga lider ng Israel. Lahat ng sinabi ni Yahweh kay Moises ay sinabi ni Aaron sa kanila. Pagkatapos, gumawa si Moises ng kababalaghan sa harapan nila at naniwala sa kanila ang taong bayan. Nang marinig nilang sila'y dinalaw ni Yahweh at hindi lingid dito ang pang-aping ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo, yumukod sila at sumamba kay Yahweh. Exodo, si Moises at si Aaron sa harapan ng Faraon. 5 kabanata. Pagkalipas ng ilang araw, nagpunta sa Faraon sina Moises at Aaron.
Sinabi nila, pinasasabi ni Yahweh ng Diyos ng Israel na payagan ninyong pumunta sa ilang ang kanyang bayan upang magpista bilang parangal sa kanya. Sinong Yahweh? Sino yung magsasabi sa akin na payagan kong umalis ang mga Israel? Wala akong kilalang Yahweh. Hindi ko papayagang umalis ang mga Israelita, sagot ng Faraon. Sinabi nila, napakita po sa amin ang aming Diyos. Kaya isinasamo naming payagan na ninyo kaming maglakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog kay Yahweh na aming Diyos. Kung hindi, lilipulin niya kami sa sakit o sa digmaan. At bakit ninyo aaksayihin doon ang inyong panahon? Sige, bumalik kayo sa inyong trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreo kaysa mga Ehipsyo. Ay ibig pa ninyong tumigil sa pagtatrabaho? Sabi sa kanila ng Faraon. Nang araw ring iyon, ipinatawag ng Faraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, huwag na ninyong silang bibigyan ng dayaming gamit sa paggawa ng tisa. Hayaan ninyong sila ang manguha ng gagamitin nila. At ang dami ng gagawin nila ay tulad rin ng dati. Huwag babawasan kahit isa. Natatamad lang ang mga iyan kaya nagpapaalam na maghahandog sa kanilang Diyos. Damihan ninyong lalo ang kanilang gawain at lalo silang higpitan sa pagtatrabaho para hindi na makapakinig ng kung ano-anong kalokohan. Pagkasalita ng Faraon, lumakad ang mga tagapangasiwang Ehipsyo at ang mga kapatas. Sinabi nila sa mga tao, pinasasabi ng Faraon na hindi na kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang bahalang manguha ng kailangan ninyo kung saan mayroon at ang tisang gagawin ninyo araw-araw ay sindami rin ng dati. Nagalugad ang mga taong buong Ehipto sa paghahanap ng dayami. Sila inapura ng mga tagapangasiwa at pilit na pinagagawa ng tisang sindami rin noong sila'y binibigyan pa ng dayami. Kapag kulang ang kanilang nagawa, ang mga kapatas na Israelita ay binubugbog ng mga tagapangasiwa at tinatanong, bakit kakaunti ang nayari ninyo ngayon? Dahil dito, dumaing sa Faraon ang mga kapatas. Bakit po naman ninyo kami ginaganito? Pinagagawa pa po kami ng tisang ngunit hindi na binibigyan ng dayami. At ngayon po'y binubugbog pa kami. Gayon ng mga tauhan ninyo ang may pagkukulang. Sinabi ng Faraon, mga batugan, tinatamad lang kayo, kaya ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog sa inyong Panginoon. Hala, magbalik na kayo sa inyong gawain. Hindi kayo bibigyan ng dayami at ang gagawin ninyong tisa ay sindami ng dati ninyong ginagawa. Nakita ng mga kapatas ang hirap ng kanilang katayuan ang sabihin sa kanilang sindami rin ng dati ang kanilang gagawin. Pag-uwi nila mula sa pakipag-usap sa Faraon, nakita nila sa daan sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila sa dalawa, parusahan sana kayo ni Yahweh dahil sa ginawa ninyong ito. Nagalit sa amin ang Faraon at ang mga tauhan niya, kaya kami halos patayin sa hirap. Exodo, nanalangin si Moises. Kaya nanalangin si Moises, Yahweh, bakit po ninyo hinahayaang magkaganito ang inyong bayan? Bakit pa ninyo ako sinugo kung ganito rin lamang ang mangyayari? Mula nang makipag-usap ako sa Faraon, ay napinanito ang inyong bayan, ngunit wala kayong ginagawa upang tulungan sila. Sinabi ni Yahweh kay Moises, makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Hindi lamang siya mapipilitang pumayag na kayo'y umalis, itataboy pa niya kayo. Inulit ang pagsusugo kay Moises. Sinabi ng Diyos kay Moises, ako si Yahweh, napakita ako kina Abraham, Isaac at ako bilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit hindi ako napakita sa kanila sa pangalang Yahweh. Nakipagtipan ako sa kanila at aking ipinangako na ibibigay sa kanila ang Kanaan, ang lupaing tinirhan nila noon bilang dayuhan. Narinig ko ang daing ng bayang Israel na inaapi ng mga Ehipsyo at hindi ko nalilimutan ang tipan ko sa kanilang mga ninuno. Kaya itong sasabihin ko sa mga Israelita, ako si Yahweh, ililigtas ko kayo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Ipatadam ako sa kanila ang bigat ng aking kamay, parurusahan ko sila at kayo'y hahanguin ko sa pagkaalipin. Aampunin ko kayong mga Israelita at ako ang magiging Diyos ninyo. At makikilala ninyong ako si Yahweh, ang inyong Diyos, ang nagligtas sa inyo sa pagpapahirap ng mga Ehipsyo. Dadalhin ko kayo sa lupaing pinangako ko kina Abraham, Isaac at Jacob, at yung ibibigay ko sa inyo. Ako si Yahweh.
Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita, ngunit ayaw na nilang maniwala pagkat dala na sila dahil sa matinding hirap nilang dinanas. Pag-uusap nila uli, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumunta ka sa Faraon at sabihin mong payagan ng umalis ang mga Israelita. Kung ang mga Israelita ay ayaw makinig sa akin, ang Faraon pa kaya, lalo na't ako'y hindi mahusay magsalita, sagot ni Moises. Ngunit sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin niyo sa mga Israelita at sa Faraon na kayong dalawa ay inutusan ko upang ialis sa Ehipto ang mga Israelita. Ang lahing pinagmulan nina Moises at Aaron. Ito ang mga punong sambahayan ng lahing pinagmulan nina Moises at Aaron. Ang kay Ruben na siyang panganay ni Israel ay sina Enoch, Phalu, Hezron at Carmi. At kay Simeon ay sina Jemuel, Jamin, Ohad, Jakin, Sohar, at Saul na anak ng isang Kananeya. Kay Levi naman ay sina Gerson, Koat at Merari. Si Levi ay nabuhay ng 137 taon. Ang naging anak naman ni Gerson ay sina Libni at Simei. Ang kay Koat naman ay sina Amram, Izar, Hebron at Uziel. Ang itinagal ng buhay ni Koat ay 133 taon. Naging anak ni Merari sina Mahali at Musi. Ito ang mga sambahayan sa lipi ni Levi. Napangasawa ni Amram si Jokabed na kapatid ng kanyang ama at naging anak nila sina Aaron at Moises. Si Amram ay nabuhay ng 137 taon. Naging anak ni Isar sina Kore, Nefeg at Sikri. Ang mga anak naman ni Uziel ay sa Misael, Elsafan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elizabeth na kapatid na Ason at anak ni Aminadab. Naging anak nila sina Nadab, Abiyu, Eleazar at Itamar. Ang mga anak ni Kore ay sina Asir, Elkana at Abiasaph. Ito ang sambahayan sa lipi ni Kore. Napangasawa ni Eleazar na anak ni Aaron, ang isang anak ni Putiel at naging anak nila si Finis. Ito ang mga puno ng sambayanan sa mga Levita ayon sa kanilang lipi. Ang Aaron at Moises na ito ang inutusan ni Yahweh na sa pag-alis ng Israel sa Ehipto ay ihanda ang buong sambahayan sa pakikilaban. Sila ang nagsabi sa Faraon na palayain ang mga Israelita. Ang mabuting balita ayon kay Mateo. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkalis sa mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpak ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparianin niyo ako sa ibabaw ng tubig. Samgot siya, halika. Kahit lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakalit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret. Tumawid sila ng lawa at dumaong sa Genesaret. Nakilala si Jesus ng mga taga roon. Agad nilang ipinamalita sa buong paligid ng lupaing iyon ang pagdating ni Jesus. Kaya't dinala nila sa kanya ang lahat ng may sakit. Hiniling nila sa kanya na ipahipo man lamang sa may sakit
kahit ang laylayan ng kanyang kasuotan, at lahat na makahipon nito ay gumaling.